Magandang araw, Pilipinas! Tara, samahan nyo kami sa panibagong araw namin. Welcome to my mini vlog! Another year, another day, another vlog. Diyos ko, dahil tingnan nyo naman yung mukha ko. Antok na antok pa. Ito nga pala akong gumising ngayong umaga. Pasarap ang tulog ko, mga mare. Nagtataka kayo, abay umagang umaga, ang dami kong hugasin. Simple lang naman ang kasagutan ko dyan, mga mare. Kagabi kasi, bago kami natulog, abay nag-midnight snack pang mga anak ko. Nag-dinner naman kami kagabi ng mga 6:30. Around 10 o'clock na nga ng gabi, nang patulog na kami, abay bigla na naman silang nagutom. Ano pa nga ba? E di syempre nagluto ulit ako ng panibagong ulam nila. Eto, panibagong hugasin naman sa umaga kasi nga tinamad na nga ako kagabing maghugas pat antok na ako. Ganito na talaga yung routine ko every Monday to Friday pag may pasok yung mga bagets. Dahil late na nga akong nagising ngayon, pinagsasabay ko na yung kape sa mga gawain ko. And for today's breakfast, nako hotdog na lang muna at naubusan kami ng itlog. Sabi ko sa inyo mga mare, nako yung isang tray na itlog namin hindi umaabot yan ng 1 week. Habang nagluluto na nga ako dyan, ginising ko na din si Kuya Sian dahil magbibinata na nga siya, so hindi na siya pinapaliguan ng mama nyo. Diyos ko day, yung dalawang maliliit na lang talaga yung pinapaliguan ko every morning. Pero for today's video, nako si Kuya Sian na lang yung papasok dahil absent si Kuya Kel. Sumilip na nga ako sa labas, ayan na nga, 6 o'clock pa ng umaga niyan, ang init-init na. Nagluluto nga ako ng hotdog mga mare, nako ini-slice ko yan ng maliliit parang magmukhang marami, charis. Mayo marimar, nakita nyo yan, pasayaw-sayaw pa ako. Ibig sabihin lang yan, pinapakalma ko yung sarili ko yan at ako stress umagang umaga. Paano ba naman kasi yung Kuya Sian ko, naku napakatagal talaga matapos mag-shower. Kung naririnig nyo lang yung bunganga ko dyan mga mare, naku parang machine gun. Astig pa nga pala Thursday and Friday absent si Kuya Kel hanggang kahapon ng Monday at ngayong araw nitong Martes. Meron kasi siyang sakit mga mare, meron siyang chicken pox. Habang kumakain na nga ng breakfast doon si Kuya Sian, eto magliligpit na muna ako para pagkahatid ko sa kanya sa school pagka uwi namin dito sa bahay, naku konti na lang yung tatrabahuin ng mama siya nyo. Kung nagtataka kayo mga mare kung bakit dito nga kami sa sala natutulog at mayroon naman kaming kwarto, dahil dito nga gusto ng mga batang matulog dahil may aircon. Pwede naman namin ipalipat yung aircon dun sa kwarto mga mare, kaso nga lang pag ipinalipat kasi namin yan sa kwarto, naku ang mahal-mahal na, sa 7K talaga yung labor niyan. Kaya sabi ko sa sarili ko, naku wag na, wala kaming budget. Hihintayin ko na lang yung panahon na magkaka-aircon kami sa kwarto. Mga oras na yan ay mag-aalas 7 na nga. Ayun si Kuya Sian, hindi pa din tapos nag-breakfast. Sarap na sarap siya sa ulam niyang chicken joy na tira kagabi. Sabi na nga niya yung hotdog na nga lang daw yung babaunin niya sa school for lunch. 7:30 nga palang pasok nila sa school mga mare. Kaya chill lang ako dyan mga mare dahil nga malapit lang naman yung school nila dito sa bahay. So ayun na nga, nahatid ko na nga sa school si Kuya at hindi na nga ako nakapag-film dahil masyado na nga matraffic pagpapasok na doon sa school nila. At bago kami umuwi ng bahay, dumaan na muna ako dito sa may karinderya. Hindi naman ako araw-araw bumibili dito mga mare, minsan lang talaga. Pag gusto ko talagang kumain ng gulay, tamang cravings lang talaga. Dito sa may labasan sa school ng mga bagets, marami talagang nagtitinda ng mga ulam dito. Pero eto talaga yung binibilhan ko mga mare dahil malinis na at masarap. Bakit ko nasasabing malinis mga mare? Naku, makikita nyo naman yan sa tindera nila. Yung may-ari talagang fresh na fresh at bagong ligo at ang linis naman ng kainan nila. Nakikita nyo yan si ate, o diba? Yan talaga yung may-ari ng karinderya dito. Katapos ko nga bumili dyan, naku, uuwi na kami diretso sa bahay. Pinalang mga ganitong oras, naku, hindi na masyadong traffic. Every morning talaga mga mare, naku, kasama ko din yung dalawang maliliit na bagets. Simula talaga mga mare na wala naman akong katulong, naku. Kasama ko na talaga yan sila sa paghatid sundo sa school. Si Bunso naman kasi alas 12 pa kasi ang pasok niyan. Kaya lagi kong kasama yan si Bunso sa paghahatid sa dalawang kuya niya sa umaga. At dito na lang siya natutulog sa loob ng sasakyan. Ngayon naman ay kasama niya nga si Kuya Kel dahil may sakit. Shout out dyan sa ibang mga nanay na katulad ko. Mare, huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo nag-iisa. Marami-rami din tayong ganito ang sitwasyon. Iba man tayo ng sitwasyon sa buhay, pero pareho lang tayong mga nanay na lumalaban sa araw-araw na buhay. Kulang, i-push lang natin to at i-enjoy natin yung mga anak natin habang mga bata pa sila. Dahil pag lumaki ng mga yan at may sarili ng buhay, na kung mga apo na naman ang babantayan natin, charot.